Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Gagawa nga tayo ng prediction para sa chapter 1107 ng One Piece. Ano-ano kaya ang pwedeng mangyari o makita natin sa next chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa nagdaang chapter nga ay marami na naman ang nangyari. Ang pagdating ni Kuma, ang pag-atake nito kay Saturn, pagkikita ulit nila ni Bonnie, nagsimula na din dito yung Buster Call na unti-unting sumisira sa isla. Ang pag-atake ni Saturn kay Vegapunk at tinutusan pa nito yung mga pasipista na patayin sila Bonnie. Pero nakita din natin ang pagdating ulit ni Luffy dahil nakarecover na nga ito at full power na ulit. Niligtas nga nito sila Bonnie at handa ng harapin si Saturn. Na dito na din bumaliktad ulit yung mga pasipista dahil nga sinabi ni Vegapunk na si Bonnie talaga ang pinaka-commander nitong mga pasipista. At ang isa sa pinaka-highlight ng nakaraang chapter ay nung nakita na ni Bonnie si Luffy sa gear pip nito at harap-harapang masilayan ang Sun God na si Nika. Syempre dumating din ang pinakamalaking backup ng mga bida natin. Ito nga yung dalawa sa miyembro ng Giant Pirates na sila Dory at Brogy para nga pigilan yung mga marine sa pagbomba doon sa isla. Yan ang mga nangyari sa nagdaang chapter. Ngayong chapter kaya ano-ano ang mga pwede nating masaksihan? May mga lilitaw na naman kaya nakakampi o mga sorpresang kalaban ang dadating? Alamin natin. Nakita nga natin na inuumpisahan na yung Buster Call sa isla at sinabi nga ng ilan sa mga marines na dapat walang matitira at gawing abo kung ano man yung andon sa isla. Pero ginulat nga tayo ng mga pangyayari dahil biglang dumating itong dalawang giant na si Dory at Brogy. Hindi natin nakakalain na sila yung dadating na backup sa isla dahil 'di ba paulit-ulit kong sinasabi no na ang mga posibleng dumating ay sila Dragon at ang Revolutionary Army ang tutulong kila Vegapunk at Kuma dahil itong si Dragon lang ang may koneksyon doon nga sa mga nasa isla. Pero ito nga sila Dory at Brogy ang dumating at alam nila na si Luffy ang Sun God. Ang hula ko nga dito ay si Shanks ang nagsabi na si Luffy ang bagong Joy Boy at andun nga ito sa Egghead na mukhang kailangan ng tulong ni Luffy dahil itong Gorosei at ang mga marines ay tutungo din doon at ibabuster call nga yung isla kasi alam din itong mga giant yung tungkol sa pagbomba sa isla. Malamang si Shanks ang nagsabi o pwedeng na-predict na din ni Vegapunk yun at sinabi nito kay Saul na baka magaya yung Egghead sa Ohara. Anyway yun nga andun na yung mga giant pero itong dalawa lang kaya yung andon kasi giant pirates sila, 'di ba? Malamang yung barko na sinasakyan nila Dory at Brogy ay kasama nito yung buong giant pirate at andito yung isa sa mga miyembro ng Grand Fleet ni Luffy na si Hyro din na isa din siguro sa nagsabi na dapat tumulong sila dahil kailangan ni Luffy ng tulong. Saka andun din si Usopp, 'di ba? Na sinasamba din nila. Joke lang. Ang malamang niyan kasama talaga yung buong giant pirates para tumulong sa mga bida natin at saka 'di ba sa Elbap din talaga yung tuloy nila Luffy kaya mas maganda na meron silang tour guide para makapunta doon agad ng mabilis. Speaking of dadating ay syempre isama na din natin dito ang mahilig magbigay ng balita na gustong visitin ang world government lagi at patungo na din sa isla na si Big News Morgan. Kasama din ito sila Bibi at Wapol. Isa pa to sa pwedeng manggulo sa isla dahil nga pwedeng i-live broadcast nito yung nangyayaring Buster Call dahil 'di ba pasikreto lang talagang ginagawa ng world government yung Buster Call nila at yung nangyari sa isla ay masyadong controversial din. Ngayon, pwedeng ang gawin ni Morgans, i-live niya mismo at ipakita sa mundo yung kasamaan ng world government at ano ang totoong kademonyohan kasi sa unang pagkakataon, pwedeng makita yung anyo ni Saturn sa buong mundo na tinatago nila at ito ang gusto ni Morgans, headline, 'di ba? Sisikat lalo itong makulit na ibon na to. Di lang yan, magkaka-reunion ng Straw Hat at si Bibi saka mas gusto sumama ni Bibi kay Luffy kaysa dyan kay Wapol kasi mas safe at madaming ikikwento si Bibi patungkol sa nangyari sa Marijoa kaya abangan natin yan pag nangyari. Sa chapter na parating din ay malamang meron tayong update sa laban nitong si Zoro at Lucci. Tagal na din nating di nakikita si Zoro, ilang chapter na. Parang natabunan na tong right hand man ni Luffy at nung nakaraang chapter nga lang nagkaroon ng update dito at pinasundo pa ni Nami kay Jinbei para lang hindi maligaw dahil nga aalis na sila. Ang hula ko nga dito parang hindi pa tapos yung laban at hihinto yan dahil nga doon sa Buster Call. Maiisip din kasi yan ni Lucci na baka madamay siya doon. Pwedeng masaksihan din natin kung paano matatalo ni Zoro si Lucci pero kasi awaken si Lucci at malakas din talaga to pero iba na din kasi si Zoro ngayon kaya makikipagsabayan yan kay Lucci kaya di pa din talaga natin sure kung tapos na o tinapos na ni Zoro itong makulit na si Lucci pero sana nga natalo na ni Zoro para tumigil na at maprotektahan niya na sila Nami doon dahil si Sanji busy kay Bonnie dahil nga nagpapatuloy pa din yung labanan sa isla at dumating na nga ulit si Luffy ay malamang talagang baka
bakbaka na ulit. Kasi nga si Kizaru napatumba na naman at nasa radar ni Luffy ngayon ay si Saturn. At si Luffy din ang isa sa gustong tapusin ni Saturn dahil nga siya ang pinakasagabal sa isla. At dahil pa sa pagiging sun god Nika nito. Di ko lang alam pero ang ramdam ko dito si Saturn takot sa kapangyarihan ni Luffy. Kasi nga kapag nakikita niya na lumalabas si Luffy sa form na Nika, medyo kabado si Saturn. Siguro sa kinikilos pa lang ni Saturn, alam na natin na talagang mahirap kalaban si Joy Boy nun sa Void Century kasi pansin talaga lagi sa mukha ni Saturn na medyo kabado siya. Kapag lumalabas na si Nika, sana nga sa parating na chapter ay maumpisahan na yung laban sa pagitan nila Luffy at Saturn dahil isa din ito sa gusto kong makita na maturuan naman ng leksyon itong demonyong Gorosei na to. Wag na natin intindihin si Kizaru dahil maraming pwedeng lumaban dyan nakasama ni Luffy. Si Sanji lang pwedeng makipagsabayan sa bilis ni Kizaru kaya ang magandang i-focus na labanan ngayon ay itong kay Luffy at Saturn dahil nako napakalupit niyan. Kasi itong si Luffy unpredictable yung mga galawan ngayon. Iba-ibang kalaban, iba-iba din yung atake na pinapakawalan nito. Kaya magandang panggulat yan kay Saturn at dapat paulanan to ng atake dahil nag-heal si Saturn. Dapat wag tigilan hanggang maubos yung healing ability na to para matalo talaga. Na dito ko na din ipapasok itong Iron Giant na posibleng sumali sa laban dahil gumagalaw lang to kapag nasa Nika form si Luffy kaya ito talaga yung bakbaka na inaabangan natin. Yung mga nakalaban nila Saturn nung Void Century nagbabalik para tapusin siya saka kailangan talagang tadtarin ng atake nitong si Saturn para matalo. Talagang malaki yung maibibigay na tulong ng Iron Giant kay Luffy. Sana nga nakaagamit din ito ng espada. Tapos andun pa si Kuma, tutulong din. Naku po, yari na si Saturn. Sa ngayon nga, wala na yung kalahati ng mga barko ng Marines. Winasak na ng mga Giant at ang hirap din labanan ng mga yon dahil gumagamit pa sila ng Hakoku Sovereignty na isa sa pinakamalakas na atake na ginagamit ng mga Giant. Ala talaga, tapos na. Kaya nakaka-excite na makita yan. Sa lahat ng nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga posibleng mangyari sa paparating na chapter, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!